Darating ang araw na ang sakim at walang hiyang asawa ko kasama ang trader na kaibigan na kinupkop at pinakain ko sa sarili kong tahanan ay magkasamang luluhod sa putik ng kahihiyan habang ang mga dokumento ng kanilang pagnanakaw ay isinisigaw ng buong hukuman. Ngunit sa gabing ito, habang hawak ko ang mga peking kontrata ng pagkakautang na ipinangalan sa aking likod at ang patunay ng paglilipat ng aming mga ari-arian, hindi ko pa alam kung bakit nagawa nila ang pinakamalupit na pagtataksil sa mismong bisperas ng kinabukasan ng aking anak. Bakit ang babaeng tinulungan ko noong siya ay walang-wala at lumuluhod sa aking pintuan ay ang siyang umagaw hindi lamang ng aking kabuhayan, kundi pati ng dangal ng aking pamilya. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang nag-aapoy na abo sa aking dibdib nang biglang tumunog ang telepono at marinig ko ang tinig na puno ng walang kahihiyang katuwiran mula sa kabilang linya. Mag-isip ka naman ng paraan. Kailangan ko nang maipadala ang mga bagong disenyo sa boutique ni Alman ngayon na. Kasi kung hindi mapapahiya ako sa mga investors ko. Ang arte mo kasi wala kang paninindigan sa negosyo. Siya ang aking kabiyak sa loob ng 20 taon. Ang lalaking pinagsilbihan ko ng buong tapat at pinag-alayan ng bawat patak ng aking pawis si Rogelio. Ngunit wala nang natira sa kanyang tinig kundi ang anino ng isang pusong itom. Bago pa man ako makapagsalita ng kahit isang salita upang basagin ang kanyang kapalaluhan ang pintuan ng aking patahiyan, ay marahas na tinulak ng isang galit na kliyente. Si Mrs. Alcantara. NG, may arrange pinakamahalagang kontrata para sa darating na pista ng lungsod ay nakatayo doon habang nanginginig ang mga kamay sa matinding galit. Hawak ang isang mamahaling magazine ng moda mula sa Manila. Ibinagsak niya ang magazine sa ibabaw ng aking mesa kung saan kitang-kita ang litrato ng eksklusibong damit pangkasal na ginawa ko lamang para sa kanyang anak. Ngunit ngayon ay nakapangalan na sa sikat na brand ni Alma Reyes sa ibayong dagat. Bago ko pa maipaliwanag ang sarili, nagsimula na siyang sumigaw at mang-insulto, binabawi ang kanyang malaking deposito at nagbabantang kakasuhan ako ng panloloko at paglabag sa kontrata. Sabay nito, tumunog muli ang aking cellphone, isang mensahe mula sa bangko na nagbababala na ang lahat ng aming tseke ay tumalbog dahil sa kawalan ng pondo habang ang opisyal na abiso para sa pagbabayad ng upa sa lupang kinatatayuan ng patahian ay nag-aabiso na tatapusin na ang kasunduan sa loob lamang ng 30 oras. Ang oras tumatakbo ng mabilis. Tulad ng isang walang awang hatol ng kamatayan, 30 oras na lamang bago ang araw ng kasal ng aking anak. 30 oras bago tuluyang makuha ang lahat ng aking pinagpaguran at 30 oras upang patunayan na ang isang Lourdes Manalang ay hindi basta-bastang luluhod sa putik na hinukay ng mga taong pinagkakatiwalaan ko. Ang bigat ng sitwasyon ay dumagan sa aking mga balikat. Tulad ng isang bundok ng yelo, ngunit sa loob ko, ang lamig ay naging isang matigas at matalas na bakal. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig nang iabot ko ang buong halaga ng refund kay Mrs. Alcantara mula sa aking sariling ipon sa ilalim ng mesa habang pinapanatili ang isang magalang and professional na ngiti sa aking labi na para bang walang nangyayaring sakuna sa paligid ko. Pagkaalis ng nagnginggit-ngit na kliyente. Hinawakan ko ang telepono, tinitigan ang pangalan ni Rogelio na kumikislap sa screen at pinindot ang sagot ng hindi nagmamadali. Ang aking boses ay naging kasing salamin ng yelo. Walang bahid ng luha, walang bakas ng hinaing, kundi isang matalim at mapagpasyang pangungusap na tumagos sa kanyang tenga. Bago ko tuluyang pinatay ang tawag, tumayo ako ng tuwid, tinanggal ang aking singsing sa kasal na matagal nang nawala ng sagradong kahulugan. At marahang inilagay ito sa loob ng isang lumang kahon na bakal. Dinukot ko ang aking susi, binuksan ang pinakalihim na drawer kung saan nakatago ang mga tunay na kopya ng rehistro ng negosyo at mabilis na idinayal ang numero ng pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya na magsisimula ng agarang pag-freeze sa lahat ng natitirang ari-arian ni Rogelio. Sa bawat segundo ng pag-ikot ng orasan,
Ang aking isip ay patuloy na gumagawa ng isang hakbang na magwawasak sa kanilang lahat. Ngunit ang pinakamabigat at nakakasulasok na dagok ay sumunod nang buksan ko ang huling folder sa mesa at matuklasan ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Ang disenyong ninakaw para sa boutique ni Alma ay hindi lamang simpleng damit para sa iba, kundi ang mismong kasuotang pangkasal na tinatahi ko para sa sarili kong anak na babae na ipinangako ni Rogelio bilang pangunahing attraction ng kanilang huwad na palabas sa darating na araw ng kasal ng walang pahintulot ko. Ang gihuling bombang ito ay sumabog sa aking isipan. Sa gitna ng ganap na katahimikan, hindi nag-iwan ng espasyo para sa awa, kundi nag-alab sa isang malamig na poot na hinding-hindi na kailanman mapapatay ng sinuman. Ang tuyong kaluskos ng lumang papel ng kontrata na hawak ng mga kamay ni Rogelio ay nagdulot ng isang nakatutulintar na katahimikan sa loob ng aking maliit na patahian. Nakatayo siya sa aking harapan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamay-ari at panlilinlang, habang ang ibabang bahagi ng kanyang labi ay nanginginig sa matinding pagkainip. Bakit ba napakatigas ng ulo mo, Des? Ang boses niya ay puno ng paninisi, ang bawat salita ay idinisenyo upang iparamdam sa akin na ako ang may kasalanan sa lahat ng panggigipit na ito. Baon na tayo sa utang sa bangko dahil sa hindi mo pagpapatakbo ng tama sa negosyong ito. Pirmahan mo na ang kasunduang ito ng pagbebenta bago pa tayo tuluyang mabaon sa kahihiyan dito sa Iloilo. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Tinitigan ko ang papel na inilapag niya sa aking mesa. Ang bawat linya ng kontrata ay isang bitag na maglilipat ng pagmamay-ari ng aking pwesto at ng aking mga paboritong kagamitan sa ilalim ng pangalan ng boutique ni Alma. Tumingala ako sa kanya, pinalalamig ang aking paningin hanggang sa maramdaman ko ang bahagyang pag-atras ng kanyang mga balikat. Ang giutang na iyon ay hindi para sa patahiyang ito. Rogelio. Ang aking boses ay naging banayad ngunit may bigat ng isang malaking bato. Ang utang na iyon ay patunay ng iyong mga lihim na pagbibiyahe sa Manila at ng pagpopondo sa negosyo ng iyong babae. Hindi ko kailanman pipirmahan ang sarili kong hatol sa kamatayan. Nagtiim ang kanyang bagang at bago pa siya makapagsalita ng masama, pinalayas ko siya sa pamamagitan lamang ng isang malamig na titig at ang pag-schedule ng aking pag-alis upang bisitahin ang lumang pasilyo kung saan nagtatrabaho ang aking mga dating mananahe. Sa isang maliit at madilim na silid sa gilid ng palengke, nahanap ko si Aling Rosa at ang tatlo pang matatandang weaver na dating naging tiwala kong katuwang sa paghabi ng hablon. Doon ko natuklasan ang mas malalim na sugat ng kataksilan. Ipinagtapat ni Aling Rosa na binawasan ni Rogelio ang kanilang mga sahod ng kalahati sa nakalipas na 5 buwan habang ginagamit ang aking pangalan upang sabihing ako ang nag-utos nito. Habang ang natitirang pera ay idinidirekta sa mga supply account sa Manila. Ang galit sa aking dibdib ay pinalitan ng isang malamig at matalim na pag-asa nang makita ko ang katapatan sa kanilang mga mata. Alam nila ang tunay kong pagkatao at alam nilang hindi ko kailanman gagawin ang gayong kababaang loob sa kanila. Mula sa kanyang lumang mesa, kumuha si Aling Rosa ng isang basong malamig na tubig at inabot ito sa akin. Ang kanyang mga lumang daliri na may mga patak ng paltos at sugat mula sa mga taon ng paghawak ng sinulid ay mahigpit na humawak sa aking palad, isang tahimik, walang salitang pangako ng katapatan at pakikipaglaban kasama ko. Bago ako umalis, sinuri ko ang mga natitirang kahon ng hilaw na materyales na naiwan sa gilid ng pasilyo na dinala ni Rogelio ilang linggo na ang nakalilipas. Sa ilalim ng isang tumpok ng murang tela, nakakita ako ng isang maliit na piraso ng pulled hablon thread. Ngunit nang itapat ko ito sa liwanag ng araw, napansin ko ang isang kakaibang bagay, isang makapal at makinang na pulang sinulid na gawa sa sintetikong material na hindi kailanman ginagamit ng mga lokal na weaver sa Panay. Ang ganitong uri ng sinulid ay nagmumula lamang sa mga hindi lehitimong importer sa Manila, na kilala sa pagpapasok ng mga peking materyales mula sa ibang bansa.
Nanggangahulugan ito na ang boutique ni Alma ay hindi lamang nagnanakaw ng aking mga disenyo kundi gumagamit din ng mga murang peking materyales habang ipinagbibili ito sa napakataas na halaga bilang authentic Panay heritage sa mga mayayamang mamimili. Isang lihim na kapag nalaman ng publiko ay magwawasak sa buong reputation ng kanyang boutique. Nang bumalik ako sa harap ng aking patahian bago sumapit ang takip silim na katayo na roon si Rogelio sa gilid ng pintuan. Ang amoy ng mura at masangsang na sigarilyo ay pumasok sa aking ilong habang humahakbang siya lapit sa akin ang kanyang muka ay balot ng isang malupit at desperadong ngiti. Lumapit siya ng napakalapit ang kanyang boses ay naging isang pabulong na banta sa aking tainga. Mayroon ka lamang hanggang bukas ng umaga, Des. Kapag hindi mo ipinasa sa akin ang lagda sa kontratang iyon, ako mismo ang pupunta sa mansion ni Doña Victoria. Sasabihin ko sa kanya na ang buong pamilya natin ay baon sa utang at malapit ng makulong dahil sa mga tumalbog na tseke. At titingnan ko kung itutuloy pa niya ang kasal ng paborito mong anak kapag nalaman niyang marumi ang pangalan ng mapangasawa ng kanyang pamilya. Ang tunog ng telepono sa ibabaw ng mesa ay pumunit sa tahimik at mabigat na gabi, isang sunod-sunod na pag-ring na parang tumatagos sa aking mga tainga. Nang sinagot ko ito, ang tinig na sumalubong sa akin ay puno ng panginginig at peking pag-iyak na kilalang kilala ko mula pa noong aming kabataan. Si Alma. Des, please, pakinggan mo muna ako. Ang pakiusap niya habang sumisinghot sa kabilang linya ginagamit ang bawat patak ng luha upang baluktutin ang katotohanan. Alam ko na galit ka sa akin pero kailangan mo ring intindihin ang posisyon ko. Babae rin ako, may pinaglalaban din ako sa buhay. Si Rogelio, mahal ko siya at may karapatan din akong lumigayahan. Hindi mo ba kayang magparaya sa ngalan ng kung anumang pagkakaibigan meron tayo noon? Ang bawat salita niya ay umaapaw sa kawalan ng kahihiyan, isang purong pagtatangka na ilipat ang sisi sa akin habang pinoprotektahan ang kanyang sarili sa kasalanang ginawa niya. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-aksaya ng laway upang makipag-away o makipagsabunutan tulad ng ginagawa ng mga taong walang pinag-aralan. Hinayaan ko ang aking tinig na lumabas na kasing lamig ng yelo sa gitna ng disyerto. Ang pagpapatawad ay ibinibigay sa mga nagkakamali ng hindi sinasadya, Alma, hindi sa mga pulubi ng dangal na namuhay sa pawis at dugo ng iba at ngayon ay nagpapanggap na prinsesa sa ibabaw ng basurahan. Ang aking sagot ay may matalim na diin na nagpatahimik sa kanyang pag-iyak. Kunin mo na ang buong pagkatao niya kung iyon ang gusto mo dahil ang natitira sa kanya ay isang basurang ibinigay ko na sa iyo. Mabilis kong ibinaba ang linya ng hindi na hinintay ang kanyang pagsagot, pinutol ang anumang kawalan ng katinuan na nais niyang dalhin sa aking tahanan. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos sa pagdadala ng mga bagong baga ng apoy. Ilang sandali lamang ang lumipas nang marahas na bumukas ang pinto ng aming bahay at pumasok si Bianca, ang aking anak na may namumulang mga mata at nanginginig na labi. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang pag-iyak habang isinasara ang pinto ng mahigpit. Ma, ang kanyang boses ay basag at puno ng kawaniwan. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap ni Rogelio sa telepono kasama si Alma habang pabalik siya sa bahay galing sa eskwelahan. Nalaman niya ang buong katotohanan na ang kanyang pinakamamahal na damit, pangkasal ang kasuotang pinaghirapan. Kung tahin-tahin ng may pagmamahal sa loob ng ilang buwan, ay ipinangako ni Rogelio kay Alma upang gamiting pangunahing patalastas sa Manila nang walang paalam. Ang kanyang kasal, ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay, ay ginawa lamang na isang murang palabas ng kanyang sariling ama para sa kapakanan ng ibang babae. Lumapit si Bianca sa akin at bumagsak sa aking mga yakap. Doon tuluyang kumawala ng mga luha na kanina pa niya pinipigil sa loob ng dibdib. Naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang katawan sa tindi ng sakit at pagtataksil. Ang bawat hagulgol ng aking anak ay parang karayom na tumutusok sa aking puso, ngunit sa halip na manghina naramdaman ko ang pag-alab ng isang masidhing kapangyarihan sa loob ko.
Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo at hinaplos ang kanyang buhok ng may buong katatagan. Huwag mong sayangin ang iyong mga luha para sa isang taong walang halaga, anak. Ang aking wika ay matatag at walang bahid ng pangamba. Ang iyong dangal ay hindi kailanman masisira ng mga kasinungalingan nila. Ang kasal na ito ay magiging iyo at yung hustisya ay magiging sa atin. Pinunasan ko ang mga luha sa pisang ginibiyang kagamit ang aking malinis na panyo. Tumigil siya sa pag-iyak at sa gitna ng kanyang mga hikbi ay dinukot niya sa loob ng kanyang bag ang isang malamig na susi at isang makapal na sobre. Ibinigay niya ito sa akin habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Nakuha ko ito sa ilalim ng lumang aparador sa silid-aklatan ni Papa habang natutulog siya, ang wika ni Bianca. Isang lihim na kontrata ng subcontracting at isang dokumento ng paglilipat ng mga ari-arian na nakapangalan kay Alma at kay Papa na nakatakdang pirmahan sa araw mismong pagkatapos ng aking kasal. Ang madilim na silid ng aming kooperatiba ay napuno ng init ng mga pangarap na muling binuhay ng mga kababaihan ng Panay. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng nag-iisang bombilya, inilatag namin ang mga sinulid na may iba't ibang kulay, mga hibla ng purong abaka at pinumbulak na sumisimbolo sa tibay ng aming lahi. Pinag-usapan namin ang paglikha ng isang natatanging koleksyon ng hablon, isang sining ng paghabi, na nagtataglay ng mga kwento ng aming mga ninuno na hinding-hindi kailanman kayang tularan o bilhin ng mga murang makina sa pabrika ni Alma. Ngunit ang bawat pangarap ay nangangailangan ng sakripisyo upang maibili ng mga dekalidad na hilaw na materyales at mabigyan ng paunang sweldo ang mga manggagawang matagal ng binigo ng tadhana. Napilitan akong dalhin sa tapat na tindahan ng aking mahigpit na karibal sa negosyo ang aking pinakamamahal at pinakamalaking makinang pantrabaho, ang makina na mismong pinag-ipunan ko sa loob ng 10 taon. Habang pinapanatili kong matatag ang aking muka, habang binababa ng mga tauhan ang mabigat na bakal mula sa aking patahian, naramdaman ko ang kirot sa kaibuturan ng aking mga buto na para bang may isang bahagi ng aking sarili ang kusang tinanggal. Pagkaalis ng truck, lumapit si Aling Rosa at tahimik na tinulungan akong walisin ang alikabok sa bakanting espasyo. Kung saan nakatayo ang makina, ang kanyang mahinang tinig ay nag-iwan ng init sa aking dibdib. Ang bakal ay napapalitan des. Ngunit ang kamay ng isang tunay na alwagi ng sining ay kailanman hindi mawawalan ng kapangyarihang lumikha. Subalit ang mga kalaban ay hindi nag-aksaya ng panahon upang subukan akong durugin ng tuluyan. Kinabukasan, habang abala kami sa pag-aayos ng mga tela, ang katahimikan ng umaga ay binasag ng malakas at sunod-sunod na pagkatok sa pintuan. 3 opisyal mula sa lokal na pamahalaan at kagawaran ng rentas internas ang pumasok ng walang pasubali. Dala ang mga dokumentong nagsasaad na mayroon kaming di bayarang buwis at mga paglabag sa kaligtasan ng gusali, isang gawa-gawang kaso na direktang isinagawa sa tulong ng mga peking pirma na inihanda ni Rogelio upang tuluyan ng ipasara ang aking pwesto. Pinilit nilang ipaskil ang kulay pula na babala ng pagpapasara sa aming pinto habang pinapanood kami ng mga tao sa labas na may halong takot at pag-aalinlangan. Nakatayo, ako nang tuwid sa gitna ng kanilang panggigipit, ang aking mga mata ay nakatitig sa punong inspector nang walang bakas ng pangamba, handang harapin ang kanilang mababang taktika sa legal na paraan nang biglang bumasag sa kalsada ang paghinto ng isang makintab at mamahaling itim na sasakyan. Isang lalaking nakasuot ng malinis na abogadong kasuotan ng bumaba ang kanyang mga hakbang ay may dalang awtoridad na nagpatahimik sa mga nagkakagulong opisyal ng munisipyo. Iniabot niya sa punong inspector ang isang opisyal na kautusan mula sa mataas na hukuman at mga sertipiko ng pansamantalang kaligtasan sa negosyo na tuwirang nilagdaan at protektado ng estate at pangalan ng maimpluwensyang pamilya ni Doña Victoria. Naging maputla ang mukha ng mga inspector nang mabasa ang pangalan ng makapangyarihang angkan. Mabilis nilang pinawi ang babala ng pagpapasara. Pinunit ang papel sa harap namin at nagmamadaling umalis sakay ng kanilang sasakyan
habang pinapanood ko sila nang may malamig na ngiti ng tagumpay sa aking mga labi. Ang abogado ay lumapit sa akin, yumuko ng bahagya bilang paggalang at iniabot ang isang kulay gintong sobre na may tatak ng pamilyang aristokrata. Ipinapatawag ka ng Donya sa kanyang mansyon ngayong hapon, gini manalang ang magalang niyang wika. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng napakalaking bakal na tarangkahan ng sinaunang mansyon sa gitna ng burol. Dahan-dahang bumukas ang mabibigat na harang upang papasukin ako. At habang humakbang ako papasok sa loob, narinig ko ang mabagal at marahas na pagsara ng tarangkahan sa aking likuran na nag-iwan sa akin sa loob ng isang mundong magpapasya sa kapalaran ng aking paghihigante. Ang magalumang crystal na chandelier sa kisame ng malawak na bulwagan ay nagbibigay ng malamig at marangyang liwanag sa buong silid. Kung saan nakaupo si Doña Victoria sa isang sinaunang upuang may palamuting ginto. Hindi niya ako tinangkang paupuin agad. Sa halip hinayaan niya akong tumayo sa gitna ng marmol na sahig, sinusubukan ang aking katatagan. At kung hanggang saan ang kakayahan kong dalhin ang sarili sa ilalim ng kanyang mapanuri at matapang na titig. Ang marahang paglapag ng porselanang tasa ng taas sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang pino at seryosong atmospera bago siya nagsalita. Manalang napakainit ng mga pangalan ninyo sa mga bulong-bulungan sa buong lungsod. Ang panimula ni Doña Victoria, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng isang taong sanay mag-utos sa mataas na lipunan. Ang pamilya ko ay ilang dekada nang nagpapanatili ng malinis at kagalang-galang na pangalan. Paano ko mapapayagang maituloy ang kasal ng aking anak sa isang pamilyang ginugulo ng mga isyu ng pagnanakaw, utang at iskandalo ng asawa mo? Hindi ako yumuko. Sa halip itinuwid ko ang aking mga balikat, itinuon ang aking mga mata sa kanyang mga mata nang walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Ang aking muka ay nanatiling kasing tigas ng marmol na tinatapakan ko. Doña Victoria Angie Iskandalo ay pag-aari ng mga taong nagtatago sa dilim ng kasinungalingan. Ang aking tugon ay matatag, walang panginginig sa bawat salita. Ang dinala ko po sa inyong harapan ngayon ay hindi kahihiyan, kundi ang simula ng paglilinis. Si Rogelio ay kumilos ng labag sa aking dangal at batas. At sa mga sandaling ito, ang kanyang mga ilegal na transaksyon ay unti-unti nang pinuputol ng mga autoridad. Kung kakanselahin ninyo ang kasal dahil lamang sa takot sa mga bulong ng mga taong walang alam, hinahayaan ninyong magwagi ang mga magnanakaw laban sa pamilyang may malinis na layunin. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa malaking bulwagan bago dahan-dahang gumuhit ang isang kakaibang ngiti sa mga labi ng matandang Donya. Isang pagkilala ng isang babaeng may kapangyarihan sa isa pang babaeng may matigas na paninindigan. Tumayo siya, lumapit sa akin at sa halip na maliitin, dinala niya ang kanyang kamay sa aking hawak na itim na folder. Binuksan ko ito at inilatag sa ibabaw ng marmol na mesa. Hindi lamang ang mga dokumento ng korte, kundi pati na rin ang isang piraso ng bagong habang hablon na gawa ng aming kooperatiba, isang tela na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Nagtataglay ng sining na hinding-hindi kailanman kayang tularan ng mga makinang de kuryente sa Manila. Hinawakan ni Doña Victoria ang taladinama ng kanyang mga daliri, ang pinong tekstura nito. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Alam niya kung ano ang tunay na karangyaan at kung ano ang purong sining. Interesante, Angie bulong niya habang tumatango. You have the spine of a true matriarch, Des. Ang kasal ay magpapatuloy ayon sa ating plano at ang damit ng iyong anak ang magiging pinakamahalagang likha na makikita sa buong lalawigan sa araw na iyon. Ngunit tatapusin natin ang mga taong sumisira sa iyo sa pamamagitan ng ating sariling mga patakaran. Habang nagaganapi ang pag-uusap na ito sa loob ng marangyang mansyon, ilang milya ang layo sa isang tahimik na silid sa lungsod, biglang tumunog ng sunod-sunod ang cellphone ni Rogelio. Binuksan niya ito nang may pagmamadali, umasang may magandang balita mula sa kanyang mga kasabwat.
Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang sunod-sunod na pulang abiso mula sa iba't ibang bangko, ang lahat ng kanyang mga corporate account, mga nakatagong pondo, at ang mga ari-ariang balak niyang ilipat ay naka-freeze na sa ilalim ng pinakamataas na kautusan ng hukuman na nag-iwan sa kanya ng mga zero balance at isang malaking investigasyon sa pondo ng korporasyon na walang ligtas na daanan palabas. Ang pagbagsak ng imperyo ng kasinungalingan ay nagsisimula sa takot ng mga tagapagtayo nito. Sa isang mamahaling silid sa hotel sa lungsod, halos masira ni Alma ang kanyang telepono sa tindi ng galit at taranta habang kausap si Rogelio. Ang kanyang mga pondo ay blanco, ang mga suppliers sa Manila ay umatras dahil sa balita ng investigasyon at ang kanyang pinagmamalaking butik ay nanganganib na magsara bago pa man maisagawa ang kanyang inaabangang paglulunsad. Si Rogelio naman, na nawalan na ng katinuan dahil sa pagkakakulong ng kanyang mga ari-arian, ay sumisigaw sa kabilang linya sinisisi si Alma sa kanilang kamalasan habang pareho silang nalulunod sa sarili nilang bitag ng kasakiman. Sa kabilang dako sa loob ng ligtas at lihim na bodega na binantayan ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Doña Victoria, ang atmosfera ay puno ng buhay at determinasyon. Ang mga kababaihan ng kooperatiba ay sabay-sabay na nagtatrabaho sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Ang kanilang mga daliri ay mabilis at bihasa sa paghabi ng mga gintong sinulid sa ibabaw ng purong tela ng hablon. Lumapit ako sa isang kabataang manggagawa na nag-aalinlangan sa isang maselang disenyo ng bulaklak. Hinawakan ko ng banayad ang kanyang kamay at tinuruan ko siyang igalaw ang karayom ng may kapayapaan sa loob. Ang sining na ito ay hindi lamang basta damit. Ito ay patunay na ang tunay na talento at danggal ay hinding-hindi. Kailanman mananakaw ng sino man gaano man karaming pera ang mayroon sila. Ngunit ang mga taong desperado ay gumagawa ng mga desperadong hakbang. Nang sumapit ang malalim na gabi at nakauwi na ang lahat ng mga manggagawa, nagpasya akong manatili ng mas matagal upang tapusin ang pagsusuri sa huling hanay ng mga borda. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahinang ihip ng hangin sa labas ng bintana hanggang sa nabasag ito ng isang pamilyar at maingat na kaluskos sa may likurang pintuan ng bodega. May isang taong dahan-dahang pilit na nagbubukas ng kandado gamit ang isang pisikal na susi, hindi pilit or pinto ng sapilitang pagpasok kundi isang susi na akmang-akma sa orihinal na lagayan. Tumahimik ako, pinatay ang ilaw sa aking kinatatayuan at nagtago sa lilim ng malaking cabinet ng mga tela. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang lalaking nakapudong ang muka ng itim na tela. Ang pumasok bitbit ang isang malaking sako, diretso siyang naglakad patungo sa mesa kung saan nakatago ang mga master pattern ng aming mga eksklusibong disenyo. Nang malapit na siya sa mesa, mabilis kong binuksan ang pangunahing ilaw sa kisame na nagbigay ng nakakasilaw na liwanag sa buong silid. Nagulat ang magnanakaw na pabalikwas siya sa takot at sa kanyang paggalaw ay nabitawan niya ang isang mabigat na kagamitan na lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. Lumakad ako papalapit sa kanya ng may mabibigat at tiyak na mga hakbang. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang nanginginig na likod. Nang lumingon siya upang tumakas, napansin ko ang isang bagay na nalaglag mula sa kanyang bulsa at gumulong sa paanan ng aking sapatos. Isang tanso na palamuti na hugis. Susi ang natatanging palamuti na kailanman ay kay Rogelio lamang nagmamay-ari. Ang pagbagsak ng lalaking nagbalat-kayong haligi ng aming pamilya ay nagsimula sa mismong pag-amin ng taong binayaran niya upang sirain ang aming pinagpaguran. Bago pa man makagalaw ang nakapulupot na magnanakaw, sa sahig ang mga mabibigat at mabilis na yabag ng mga bantay na ipinadala ni Doña Victoria ay pumasok mula sa likurang pintuan, dinala siya sa liwanag at pinilit siyang lumuhod. Sa harap ng aking malamig na titig, walang nagawa ang lalaki kundi ang ilabas ang buong katotohanan. Si Rogelio ang nagbayad sa kanya. Nagbigay ng kopya ng susi at nag-utos na kunin ang mga master pattern upang dalhin sa Manila. Hindi nagtagal, habang ang bukang liwayway ay nagsisimula ng magbigay ng kulay sa labas ng bodega, dumating si Bianca.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang gulo at ang nakapulang magnanakaw. Nang marinig niya ang buong salaysay mula sa mga bantay tungkol sa kung paano idinawit ang pangalan ng kanyang ama sa tangkang paninira sa aming kooperatiba, ang huling hibla ng awa at paggalang sa puso ng aking anak ay tuluyang napugot. Walang luha sa kanyang mga mata. Angie naroon ay ang parehong matigas at malamig na apoy na namumugad sa aking dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono, idinayal ang numero ni Rogelio at binuksan ang loudspeaker bago ito inilagay sa ibabaw ng mesa. Nung sagutin ni Rogelio ang tawag sa kabilang linya, ang kanyang boses ay may halong pagkabalisa at pagpapanggap na ama. Anak, nasaan ka? Bakit napapaaga ang tawag mo? Papa. Ang boses ni Bianca ay kasing tinis ng salamin, ngunit kasing tatag ng bakal. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nag-utos na nakawan ang patahian ni Mama. Ikaw ang nagtangkang sumira sa damit para sa sarili kong kasal. Nag-alinlangan si Rogelio sa kabilang linya bago sumagot ng may halong gaslighting. Bianca, anak, mali ang narinig mo. Pinoprotektahan lang kita sa nanay mo na ayaw magpatalo. Ginagawa ko ito para sa hinaharap natin. Huwag mo akong tawaging anak, sigaw ni Bianca. Ang kanyang tinig ay tumagos sa buong silid ng may kasamang matinding puot. Wala na akong amang magnanakaw at traitor. Huwag mo nang ipapakita ang mukha mo sa kasal ko dahil kahit kailan hindi kita patutuluyin sa pintuan ng cathedral. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, pinatay niya ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Tahimik siyang lumapit sa kanyang bag, kinuha ang isang lumang gintong kwintas na regalong ibinigay sa kanya ni Rogelio noong siya ay bata pa at marahang inilagay ito sa loob ng pinakamalalim na drawer ng mesa. Bago ito isinara ng may mariing diin, isang simbolikong pagtatapon sa nakaraan. Sa mga sumunod na araw, ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong lalawigan. Si Alma, sa kanyang matinding desperasyon na iligtas ang kanyang bumabagsak na negosyo at patunayang mas magaling siya sa akin, ay nagbayad ng napakalaking halaga upang ireserba ang pinakamalaking bulwagan sa gitna ng lungsod para sa sarili niyang paglulunsad ng bagong koleksyon at sinadya niyang itapat ito sa eksaktong oras at araw ng kasal ni Bianca. Inasahan niyang sa pamamagitan nito ay mahahati ang atensyon ng lipunan at mapapahiya ako sa harap ng mga bisita ni Doña Victoria. Ngunit hindi niya alam na ang bawat hakbang ng kanyang pagmamataas ay dinala lamang siya ng mas malapit sa bitayan. Sa loob ng aking opisina, tinanggap ko ang huling opisyal na dokumento mula sa aming legal na koponan. Ang utos ng hukuman para sa agarang pag-aresto at pagpapatigil sa operasyon ng mga damit ni Alma ay nakatakdang isilbi ng eksakto sa gitna ng kanyang paglulunsad sa sandaling itaas niya ang kanyang unang damit sa entablado. Pinunit ko ang sobre, tiningnan ng oras ng tagumpay at alam kong ang huling lambat ay nakalatag na upang hulihin ang mga isda na nag-aakalang sila ang mga reyna ng dagat. Ang katahimikan ng hating gabi ay pinalitan ng isang mabagal at nagmamakaawang pagkatok sa gilid ng aking pinto. Nang buksan ko ito, nang bahagya dinala ng malamig na hangin ang aming gabi ang anino ni Rogelio. Nakatayo siya doon, nakayuko, ang kanyang damit ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at alak. Wala na ang dating lalaking mapagmataas at nagmamarunong. Ang nakatayo sa aking harapan ay isang duwag na tao na nasira ng sarili niyang kasakiman. Nagsimula siyang lumuhod sa semento, umiiyak habang sinusubukang hawakan ang dulo ng aking palda. "This please, patawarin mo ako," ang kanyang pabulong at basag na pakiusap. Niloko lang ako ni Alma, siya ang nag-udyok sa akin na gawin ang lahat ng ito. "Ibalik mo lang ang access ko sa mga account, pamilya pa rin tayo. Des, isipin mo ang mga anak natin." Tinitigan ko siya nang walang kahit konting habag sa aking dibdib. Ang kanyang mga luha ay hindi na nakakagalaw sa akin kundi nagdulot lamang ng matinding pagkasuklam. "Huwag mong dungisan ang salitang pamilya sa harap ko, Rogelio." Ang aking tinig ay naging kasing salamin ng yelo sa gitna ng kadiliman. "Ang natitirang lugar mo sa buhay ko at ng mga anak mo ay ang loob ng kulungan.
Umalis ka bago ko tawagin ang mga guards ni Doña Victoria upang alisin ang dumi sa aking pinto. Inalis ko ang aking palda sa kanyang hawak at isinarang mahigpit ang pinto. Hindi ko na narinig ang kanyang paghahabol dahil ibinalik ko ang aking buong pansin sa kabilang bahagi ng silid kung saan nakatayo si Bianca sa tabi ng kanyang pangkasal na damit. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara, magkasama naming hinawakan ang mga huling sinulid ng hablon. Ang bawat tahi ay may kasamang pagmamahal ng isang ina at ang panunumbalik ng lakas ng isang anak. Nang maikabit namin ang huling gintong borda sa dulo ng palda, huminto kami at tiningnan ang aming likha. Ang damit ay kumikinang sa dilim, nagtataglay ng purong karangalan na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ni Bianca. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng bagyo, nakakita ako ng isang tunay at payapang ngiti sa kanyang mga labi. Habang kami ay nagpapahinga sa kabila ng lungsod sa loob ng marangyang bulwagan ng pinakasikat na hotel, abala si Alma sa pagpapakasaya kasama ang kanyang mga kasosyo. Kampante siyang uminom ng alak, buo ang paniniwala na ang kanyang kaganapan bukas ay magiging sanhi ng aking pagkabagsak, habang tuluyang walang alam na ang bawat damit na dala niya mula sa Manila ay isa ng ilegal na ari-arian sa ilalim ng batas. Bago sumapit ang alayunan ng umaga, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Binuksan ko ang mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Nakaayos na ang lahat. Bagsak na ang negosyo sa Manila, Iloilo naman ang susunod bukas. Kasunod nito ay ang formal na kumpirmasyon mula sa piskal at sa sheriff ng lungsod, ang kautusan para sa pagsamsam sa mga gamit ni Alma at ang warrant of arrest. Para kay Rogelio ay nakatakdang isilbi ng eksaktong 10:00 umaga ang mismong sandali na aakyat si Alma sa entablado upang magsimula ng kanyang palabas. Ang makasaysayang Cathedral ng Iloilo ay napuno ng pinakamataas na uri ng lipunan, mga kilalang tao sa negosyo at mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng bansa. Habang naglalakad si Bianca patungo sa altar na suot ang pangkasal na damit na ginawa ko mula sa purong hablon, ang buong simbahan ay napahinto sa paghanga. Ang bawat gintong borda at pinong tahi ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng cathedral, isang patunay ng walang katulad na sining na nagmumula sa katapatan at pagmamahal ng isang ina. Pagdating sa grand reception sa malawak na bulwagan ni Doña Victoria, ang lahat ng mga abay at piling panauhin ay nakasuot din ng mga nilikha ng aming kooperatiba. Si Doña Victoria mismo ang umakyat sa entablado upang formal na ipakilala ang aking brand bilang opisyal na kasuotan ng pamilya para sa mga darating na pandaigdigang kaganapan. Habang nagpapakasaya ang lahat, marahas na bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok sina Alma at Rogelio na may dalang mga mamamahayag na napilitan nilang isama ang kanilang mga mukha ay balot ng galit at desperasyon. Dahil ang sariling paglulunsad ni Alma sa hotel ay tuluyang walang dumalo at nabigo. Mandaraya ka, Desjun, sigaw ni Rogelio sa gitna ng bulwagan, ginagamit ang kanyang huling lakas upang hiyain ako sa harap ng lahat. Ninakaw mo ang mga disenyo ni Alma, ang damit na iyan, at ang buong koleksyon mo ay pawang mga panggagaya lamang sa tunay na gawa ng boutique niya sa Manila. Si Alma naman ay umiyak sa harap ng mga kamera, nagpapanggap muli bilang biktima. Ilang buwan kong pinaghirapan ang mga disenyong iyan, ngunit ginamit mo ang gikapangyarihan mo para makuha ang lahat sa akin. Ang buong bulwagan ay napahinto sa gulat. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at ang mga mamamahayag ay mabilis na itinutok ang kanilang mga kamera sa akin. Hindi ako nataranta, hindi ako sumigaw. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado, kinuha ang mikropono at tumingin sa kanila nang may malamig at nakamamatay na kapayapaan sa aking mga mata. Sa isang hudyat ng aking kamay, ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay bumukas.
Bumungad sa harap ng buong lipunan ng mga malinaw na kopya ng aking mga orihinal na sketch na may opisyal na tatak ng petsa mula sa gobyerno, ang sertipiko ng patent na nakapangalan sa akin bago pa man makilala si Alma, at ang opisyal na audit ng bangko na nagpapakita ng mga iligal na paglilipat ng pera na ginawa ni Rogelio mula sa aming pampamilyang account patungo sa pribadong account ni Alma. Kasunod nito lumabas mula sa gilid ng entablado si Aling Rosa at ang 10 weaver ng panay. Hinarap nila ang mga kamera at nagsumpaan sa harap ng publiko kung paano sila ginipit ni Loco at binawasan ang sahod ni Rogelio upang suportahan ang mga pekeng tela ni Alma. Bago pa man makapagsalita sina Rogelio at Alma upang magpalusot ang sheriff ng hukuman at 4 na opisyal ng pulisya, ay pumasok mula sa gitna ng bulwagan. Inihain ng sheriff sa harap ng mga mamamahayag ang opisyal na injunction at seizure order para sa lahat ng kagamitan at damit ni Alma dahil sa malaking kaso ng pagnanakaw ng ari-ariang intelektual. Kasabay nito lumapit ang mga pulis kay Rogelio at inilabas ang warrant of arrest para sa malaking kaso ng panloloko sa pananalapi at falsification of public documents. Nang maramdaman ni Rogelio ang malamig na paglapat ng bakal na pambuklod sa kanyang mga pulso sa harap ng buong elite ng Iloilo, nawalan siya ng katinuan at nagsimulang sumigaw kay Alma. Kasalanan mo ito, siya ang nag-udyok sa akin, siya ang nagsabi sa akin na nakawan ng asawa ko. Ngunit si Alma na wala ng takasan ay hysterical na sumigaw pabalik habang iniingatan ng mga pulis. Sinungaling ka. Ikaw ang nagpapeke ng pirma ng asawa mo para makuha ang ari-arian niya at ibenta sa akin. Pinanood ko sila mula sa entablado habang isinasaayos ng mga pulis ang paglabas sa kanila mula sa bulwagan ng kanilang mga mukha. Ay nagdilim sa harap ng walang humpay na pag-flash ng mga kamera ng media. Nakatayo ako sa tabi ng aking anak at ni Doña Victoria habang ang buong bulwagan ay pumutok sa isang malakas na palakpakan ng paggalang at tagumpay para sa tunay na reyna ng sining. Ang malamig at madilim na silid kulungan ng lungsod ay naging huling tirahan ni Rogelio. Nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang kanyang mga mamahaling damit ay napalitan ng kulay dalandan na kasuotan ng isang bilanggo. At ang kanyang pangalan ay naging kahiyahiya sa buong lalawigan ng Iloilo. Ang kanyang mga dating kasamahan sa trabaho at mga tinuturing na kaibigan sa negosyo ay tuluyang tumalikod sa kanya. Ayaw na madawit sa malaking kaso ng panloloko at pagnanakaw ng ari-arian. Sa Manila naman ang pangarap na boutique ni Alma ay tuluyang isinarado ng mga autoridad. Ang lahat ng kanyang mga kagamitan at koleksyon ay sinamsam ng korte upang bayaran ang mga natitirang utang sa mga mamumuhunan na kanyang niloko. Si Alma, na dating nagpapanggap na reyna ng moda, ay naiwang nag-iisa na may bit-bit na malalaking habla sa hukuman at walang kahit isang taong handang tumulong sa kanya. Ilang araw matapos ang kasal ng aming anak, pumunta ako sa presinto. Hindi ako nagpunta doon upang sumigaw, umiyak o magdiwang sa kanyang pagkabagsak. Pumunta ako doon bilang isang babaeng handa ng putulin ang huling kadena na ng nakaraan. Nakasuot ako ng isang simpleng terno ng hablon. Nagawa ng aming kooperatiba, ang aking tayo ay tuwid at ang aking mukha ay payapa. Nanguy labas ng mga pulis si Rogelio at pinaupo sa kabilang dako ng bakal na mesa. Nakita ko ang matinding pagbabago sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng maitim na balat, ang kanyang mukha ay payat at balisa, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Inilapag ko sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na sobre ng mga legal na dokumento. Ito ang mga opisyal na papel para sa pagpapawalang bisa ng ating kasal, Rogelio. Ang aking boses ay malinaw at walang bahid ng galit o awa. At kasama rito ang huling kautusan ng hukuman para sa agarang pagbabalik ng buong pondong kinuha mo sa pag-aaral ng ating anak na lalaki. Tumingin si Rogelio sa mga papel pagkatapos ay tumingin sa akin nang may desperadong pagsusumamo. Sinubukan niyang abutin ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Pakiusapi ang kanyang pabulong na boses ay puno ng panginginig.
I withdraw mo na ang mga kaso. Pamilya pa rin tayo, di ba? Baka pwedeng ayusin natin ito ng tayo-tayo lang. Gawin mo ito para sa mga anak natin, huwag mo silang hayaang magkaroon ng amang nakakulong. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata at doon ay nakita ko ang isang taong hanggang sa huli ay ang sarili lamang ang iniisip. Huwag mong gamitin ang mga anak natin upang iligtas ang sarili mo sa iyong mga kasalanan. Rogelio, ang aking tugon ay kasing singil ng huling hatol ng hukom. Ang pamilyang sinira mo ay matagal nang gumaling noong araw na inalis ka namin sa aming buhay. Ang taong nakakulong dito ay hindi na ang aking asawa o ang ama ng aking mga anak, kundi isang magnanakaw na dapat magbayad sa batas. Kinuha ko mula sa aking bag ang isang lumang panyo na gawa sa bulak kung saan nakaborda ang aming mga inisyal nung kami ay bago pa lamang kasal 20 taon na ang nakalilipas. Marahan ko itong inilapag sa malamig na bakal ng mesa sa kanyang harapan. Iyan ang huling natatanging alaala ng aming nakaraan, ang huli kong wika. Ngayon wala ka ng anumang hawak sa aking buhay. Tumayo ako at naglakad palabas ng silid nang hindi na lumingon muli. Narinig ko ang mabigat na pagbaon ng bakal na pinto ng presinto sa aking likuran na nag-iwan kay Rogelio sa loob ng kadiliman ng kanyang sariling kasakiman habang ako ay naglakad patungo sa maliwanag at malayang bukas. Ang masayang ritmo and mga kungkway na gumagalaw sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ay pumuno sa bagong gusali ng aming kooperatiba. Ang maliit at madilim na patahian noon ay naging isang malawak, malinis at maunlad na sentro ng sining ng hablon sa buong lalawigan ng Iloilo. Ang mga dating kababaihang nawalan ng pag-asa dahil sa panggigipit ng ibang negosyo ay masayang nagtatrabaho ngayon may disenteng sahod. At may malaking karanggalan sa bawat disenyong ipinapadala sa iba't ibang panig ng bansa at sa ibang bansa. Sa tulong ng legal na tagumpay at ng mga malalaking order mula sa mga international na foundation na ipinakilala ni Doña Victoria, mabilis kong nabayaran ang lahat ng natitirang utang sa bangko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, hawak ko ang orihinal na titulo ng aming lupa at tahanan na nakapangalan na lamang sa aking sariling pangalan. Lourdes Manalang. Wala nang sino man ang makakapagbanta na kukunin ang aking pinagpaguran. Pagkahapon bago umalis patungong abroad para sa kanilang honeymoon, dumaan si Bianca at ang kanyang asawa sa kooperatiba. Niyakap ako ng mahigpit ng aking anak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan at pagmamalaki. Salamat ma, ang kanyang pabulong na wika sa aking tainga. Salamat dahil ipinakita mo sa akin kung paano maging isang tunay at matatag na babae. Hindi ko kailanman malilimutan ang aral ng iyong buhay. Kasunod nito inilabas ko ang isang formal na passbook mula sa aking bag at iniabot ito sa aking anak na lalaki. Naroon ang buong halaga ng kanyang pondo sa pag-aaral sa universidad na nabawi ko mula sa proseso ng batas at mula sa kita ng aming sariling kooperatiba. Niyakap ako ng aking anak nang may kasamang luha ng pasasalamat. Alam niyang ang kanyang hinaharap ay ligtas na sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ina. Bago matapos ang araw, pumasok ako sa aking bagong opisina sa loob ng kooperatiba. Sa ibabaw ng aking mesa ay nakalapag ang isang sariwang guhit ng mga bulaklak ng sampagita na may kasamang maliit na papel na walang pirma, ngunit may nakasulat na mga salita ng paggalang. Sa tunay na reyna ng sining ng Iloilo, ang iyong danggal ay nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa buong lalawigan. Tumingin ako sa salamin ng aking malinis na pinto. Nakita ko ang aking reflection. Hindi na ang babaeng matatakutin na nagtatago sa lilim ng kasal upang maiwasan ang tsismis ng lipunan, kundi isang malayang Filipina na buong pagmamalaking nagsuot ng kanyang mga sugat tulad ng purong ginto. Ready na ako na isara ang huling pahina ng nakaraan at salubungin ang isang maliwanag at walang katapusang bukas. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa baybayin ng Iloilo ay dahan-dahang humahaplos sa aking muka habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa kabilang dako ng dagat. Ang kulay gintong liwanag ng takip silim
ay kumakalat sa tubig na parabang isang napakalaking tela ng hablon na inilatag ng kalikasan upang magbigay ng kapayapaan sa buong mundo. Marami ang nagtanong sa akin kung pinatawad ko na ba sina Rogelio at Alma. Ang sagot ko ay payapa at walang alinlangan. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagpapatuloy ng pakikipagkapwa sa mga taong sumira sa iyong dangal at hindi rin ang pagpapasok muli ng magnanakaw sa iyong tahanan. Ang aking pagpapatawad ay ang tuluyang pagpapalaya sa aking sarili mula sa puot. At galit habang hinahayaan ko ang matuwid na kamay ng batas na magbigay ng kaukulang parusa sa kanilang mga ginawa. Hindi ko na sila kinamumuhian dahil ang galit ay isang uri rin ng pagtatali ng sarili sa tao at ngayon ako ay ganap ng malaya. Nahanap ko na ang kapayapaan na matagal kong hinanap sa loob ng 20 taon. Isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng asawa o sa pagpapanatili ng isang sirang pamilya para lamang sa sabi-sabi ng lipunan. Ang kapayapaan ay ang makitang masaya ang aking mga anak, ang maramdaman na ang bawat pira-pirasong pagkain sa aming mesa ay nanggaling sa purong pawis at dangal ng aking mga kamay. At ang makitang ang aking mga kapwa kababayhan sa kooperatiba ay may sarili ng lakas upang tumayo sa sarili nilang mga paa. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang huling maliit na piraso ng lumang telang punit na itinago ko mula sa unang araw ng aking pagluluksa, isang paalala ng araw na akala ko ay katapusan na ng aking mundo. Binuksan ko ang aking palad at hinayaan kong tangay ng malakas na hangin ang piraso ng tela patungo sa malawak na dagat. Pinanood ko itong lumayo at tuluyang mawala sa mga alon, kasama ng lahat ng sakit, takot at pagdududa sa aking sarili. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nais kong malaman ninyo na ang dangal ng isang Filipina ay hindi nakatali sa pagiging martir sa loob ng isang tahanang puno ng kasinungalingan. Ang tunay na lakas ay wala sa pagtitiis ng sakit ng tahimik, kundi sa kakayahang buuin muli ang iyong sarili mula sa mga pira-pirasong basag na pangarap. Ako si Lourdes Des Manalang at ang aking buhay ay hindi na muling itatahi ng sino mang ibang tao. Ako na ang may hawak ng karayom at ako ang may-ari ng aking sariling kapalaran.